Nasa listahan ng mga inisyuhan ng lisensya ng PNP ang ilang pangalang nauugnay sa umunoy Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Muli namang pinabulaanan ng kampo ng pastor ang pagkakaroon ng ganyang grupo. Nakatutok si June Veneracion. Kumpirmadong may mga armas ang ilan sa mga umano'y miyembro ng Angels of Death ni Pastor Apollo Quiboloy. Ito ang lumabas sa record ng Firearms and Explosives Office ng PNP matapos makatanggap ng sulat mula sa Davao City Police Office para i-check ang ilang pangalang nauugnay sa investigasyon sa Angels of Death. O umano'y panakot sa mga biktima umano ng religious leader para wag silang magsalita. Paniwala ng mga otoridad, hindi simbolismo ang Angels of Death, kundi mistula umanong private army ni Quiboloy. Some of individual in the list are licensed and the others are hindi kasama sa walang record sa FEO. Hindi pa masabi sa ngayon ng PNP kung anong klaseng baril meron ang ilan sa mga nasa listahang ibinigay ng Davao City Police Office. Depende sa kalalabasan ng investigasyon sa Angels of Death kung meron bang dapat i-revoke ng mga lisensya. Kasi nga mayroong investigasyon, nakasama sila sa perpetrate ng mga criminal activities or mga crimes involving firearms, then it could be a ground for revocation po ng mga license. We are not discounting the possibility na some or few of them might have been in the uniform service, whether active pa ba sila ngayon or retired na. Muling itinanggi ng kampo ng pastor na may ganyan sa KOJC. Kabilang naman sa mga iimbestigahan para panagutin sa pagtulong sa pagtatago ni Quiboloy ang mga pahayag ng ilang individual sa TV, radyo at internet. There are prominent personalities who were vocally saying na wala na po doon sa loob si Apollo Quiboloy and others, and these are all will be taken into consideration in considering kung sino-sino po yung pa-filean po ng kaso natin. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Sa gitna ng mga hinalang may mga AFP reservists sa umano'y private army ni Pastor Apollo Quiboloy, may paalala ang AFP, hindi dapat masangkot sa iligal ang mga reservist. Nakatutok si Chino Gaston. Sira ang plan nila. Sakaling mauwi sa gyera ang patuloy na paninigil ng China sa mga barko ng Pilipinas, hindi lang ang mga sundalo ng AFP ang matatawag para idepensa ang bansa. Sasanib sa tinatayang 150,000 na puwersa ng militar ang mga reservists o mga sibilyang nakapagsanay sa military training at bahagi ng AFP Reserve Command. Sa ngayon, wala pang 2 million ang bilang ng mga reservists sa bansa. Preparation should start immediately, no? Kasi hindi natin alam, lalo na ngayon, nowadays, ang gera will be by missiles, by drones, no? We call it cyber warfare or destroying the internet, you know. Kaya kailangan i-recruit din natin yung mga internet specialists. Ang 52 anyos na nurse na si Merjane de Guzman kasama sa mga nagpa-enlist sa AFP Reserve Command recruitment na isinagawa kanina sa San Juan. Ang tatay ko at ang mga tiyuhin ko po ay sundalo. So kahit papaano po may background na po kasi din ako, and then mula pa po kasi sa pagkabata gustong-gusto ko rin po sana magsundalo. Bukod sa kanya, nagpa-enlist din ang ilang opisyal ng LGU. Mahalaga na ang ating mga mamamayan ay mabigyan po ng sapat na kasanayan at kaalaman sa pagiging isang reservist. Isa naman sa mga reserve units ang 2nd Signal Reserve Battalion ng Sunshine Media Network Incorporated, ang media company ng KOJC ni Pastor Apollo Quiboloy. Batay sa records ng Philippine Army, may mahigit 400 reservists ang SMNI. Wala naman daw problema na maging reservist ang mga miyembro ng religious organizations. Basta wag sila masasangkot sa mga illegal na gawain. Isa sa mga hinahanap ngayon ng mga pulis ang tinaguriang Angels of Death na private army umano ng pastor. Once na meron ng investigation, once na ma-finalize na lang yung report and identify talaga nila na reservation involved in illegal activities, the Philippine Army can recommend na pwede siyang patanggal natin siya sa roster ng Reserve Force. Itinanggi na ng abogado ni Quiboloy na meron itong private army. Samantala, sa mga nais namang humabol na magpa-enlist, bukas ang mga booth sa San Juan City Hall atrium hanggang katapusan ng buwan. Dalhin lang ang kinakailangang requirements para sa enlistment at tandaan na iba naman ang kinakailangang requirements
para commissioning. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Nasa kote sa Pasay ang ilang Vietnamese POGO worker na supplier umano ng droga sa iba pang POGO worker sa Metro Manila. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Kunin na natin yan, kunin na natin. Yan yun, sir, yan yun, sir. Pagkakuha ng senyas, pinaligiran na ng mga ahente ng NBI Dangerous Drugs Division ang target na dayuhan. Arestado sa bypass ang 22 anyos na Vietnamese, isang POGO worker. Na-recover mula sa kanya ang ilang ecstasy tablets na nakatago sa loob ng isang lalagyan ng multivitamin. Ang payment will be online, no? And then the drugs will be delivered through TNVS. We're able to seize ecstasy, no? Ang order natin yan is for 30,000. Dinala lang na arestong suspect ang mga operatiba sa kanyang condo unit sa Pasay City para makuha ang kanyang passport. Sa loob ng unit, inabutan ng 4 pang Vietnamese. 3 sa kanila ay nagtatrabaho rin sa POGO. Sa pintuan ng isang kwarto ay nakita ang isang garapong may lamang kush o high-grade marijuana. Kaya inimbitahan lahat sa tanggapan ng NBI. Isa sa kanila ang nagpositibo sa drug test. Where did you get the ecstasy tablets? Việt Nam có dịch vụ. Nó là gai với phim đó. Paniwala ng NBI, ang nahuling Vietnamese ay supplier ng droga sa iba pang POGO workers sa Metro Manila na dinadaan sa Telegram messaging app ang mga transaksyon para maitago sa mga otoridad. Ang directive kasi ni Director Jaime Santiago is to focus on high-value target. These are foreigners and yung mga celebrities. And ito na-prove natin that itong mga POGO workers na ito are not only are also doing some other illegal things in the country like using drugs and pushing illegal drugs. Na-inquest na mga arestong Vietnamese sa paglabag ng Dangerous Drugs Act at nakakulong na sa NBI Detention Facility. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Alamin na natin ang magiging lagay ng panahon kasama ang weather presenter ng GMA Integrated News Weather Center, si Amor La Rosa. Amor! Salamat Sir Emil. Mga kapuso, wala ng bagyong Hener at patuloy na rin po ang paglayo sa bansa ng bagyong Helen, pero magpapaulan pa rin ang habagat. Ilang oras din po nagkasabay dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility yung 2 bagyo kagabi. Hanggang alas 2 po ng madaling araw kanina ay tuluyan na pong nakalabas ng ating PAR itong bagyong Hener at naiwan naman itong bagyong Helen. Base po sa latest bulletin ng Pag-asa, anumang oras ngayong gabi ay nasa labas na rin po ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Taglay po nito ang lakas ng hangin na abot ng 85 kilometers per hour at pagbugsong papalo naman sa 105 kilometers per hour. Kumikilos po yan northwest sa bilis na 40 kilometers per hour. Pagkalabas po nito ng PAR, sunod po nito ang tutumbukin naman ang East China Sea. Mga kapuso, kahit lumalayo na po ang bagyong Hener at yung bagyong Helen, patuloy po itong hinahatak o pinalalakas itong hanging habagat o southwest monsoon. Nakitang-kita po dito sa ating mapa na tumatama pa rin dito po sa ating bansa. Ayan po talagang sapul pa rin ang Pilipinas. Yan naman po ang magpapaulan kahit po wala ng sama ng panahon o bagyo dito sa loob ng ating PAR. Base nga sa datos ng Metro Weather, may chance po ng ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi po ng Ilocos Provinces, ganun din dito sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro Provinces at pati na rin sa lalawigan po ng Palawan. Pagsapit ng hapon, mas malaking bahagi na po ng Northern at Central Luzon ang uulanin. May heavy to intense rains pa rin po, kaya po maging handa pa rin po kayo sa banta ng baha o kaya naman ay landslide. Posible rin po ang mga pag-ulan sa iba pang bahagi po ng Mimaropa, Calabarzon at maging dito sa ilang lugar sa Bicol Region. Sa Visayas at Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan po dito sa may Antique, Negros Island Region, Samar and Leyte Provinces, maging sa Caraga at Davao Region, lalong-lalo na po bandang hapon. Dito naman sa Metro Manila, dahil pa rin po sa habagat, mataas pa rin po ang tsansa na maging maulap bukas, kaya posible pa rin ang mga pag-ulan. Maaaring bago po yan magtanghali at pwede pong maulit pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi, kaya doble ingat pa rin. Dahil din po sa habagat, nakataas ang gale warning o babala ng mga malalaking alon. Dito po yan sa western seaboard ng Central Luzon at ganoon din sa kanlurang baybayin po ng Southern Luzon. So ibig sabihin po nitong gale warning, hindi po muna pwedeng pumalaot yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil malalaki pa po ang mga alon.
Samantala mga kapuso, kung hindi po maulap sa inyong lugar ngayong gabi, pwede pong masilayan ang perigee full moon o tinatawag din po na supermoon. Nangyayari yan kapag ang full moon ay natapat po sa perigee o yung pinakamalapit na distansya ng buwan sa ating mundo. Dahil mas malapit ang buwan po ngayon ay 7% na mas malaki at 15% na mas maliwanag sa regular full moon. Pero sakaling di mo naman yan makita ngayong gabi, okay lang yan. Sabi po ng Pag-asa, meron pa naman sa susunod na buwan at yan ang patuloy po nating tutulungan. At yan ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa. Ito ang GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Hawak na ng mga otoridad ang mga menor de edad na nagtapon ng pusa sa dagat na sakop ng Albay. Sa isang video, kitang hinawakan muna ng isang lalaki ang pusa. Sa kanya ito initsa papunta sa dagat. Kaagad namang natunto ng mga otoridad ang lalaki sa video at kanyang kasamang menor de edad din. Lumabas sa investigasyon na para umano sa online content ang kanilang ginawa. Mariing kinonde na yan ng lokal na pamahalaan kaya papatawan sila ng kaukulang parusa. Nasa kustodiya ng Municipal Social Welfare and Development Office ang mga suspect habang nasa pangangalaga ng barangay ang pusa na napag-alamang buntis pa pala. Hindi pa beripikado pero sinisiguro ng PNP na mapananagot sakaling mapatunayang may dati silang hepe na tumulong sa paglabas bansa ni Alice Go. Sabi ni Senador Bato de la Rosa, sisingilin umano niya ang PAGCOR official na nagpalutan ng informasyon. Nakatutok si Mav Gonzalez. Wala raw sasantuhin ang Philippine National Police kung totoong may dating PNP chief na nasa payola ni Alice Go at tumulong umano para makatakas ang dismissed mayor. Well, no less than the chief PNP talked to me about that. Ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa ating mga kasamahan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation, even if it means holding liable ang isang former chief PNP. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, 24 dating PNP chief ang buhay pa ngayon. Kasunod ng pagtakas ni Go, meron na aniyang mga pangalang iniimbestigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief doon. We will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga impormasyon laban dito sa sinasabing former chief PNP na ito dahil nakakahiya na naman ang Philippine National Police at apektado naman ang imahe namin. Sa pagsiwalat ng PAGCOR sa umanay dating PNP chief na nasa payola ni Go, wala silang ibinigay na pangalan. Hindi pa rin daw nila beripikado ang impormasyon. Sabi ni dating PNP chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa na bahala raw dito ang iba pang mga dating PNP chief. Concerned lang sila because alam naman nila hindi sila yung involved pero nadadamay yung kanilang personality. Meron kaming group chat, mga former chief PNP. At yung iba doon ay concern. Bakit ganun? Yun ang gusto nila, klaruhin kung sino yung involved. Hindi pa validated ang informasyon, hindi pa confirm, ipapalabas ka agad. So what if kung hindi ma-validate talaga yan? Sira na yung pangalang former chief PNP. Kaya sabi ni De La Rosa, mali na inilabas ang impormasyon bago pa ito ma-validate. Dapat, bago nila nilabas yun, kinonfirm muna, binalidate ng husto, at once validated, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, para bang nagkakaroon tuloy ng pagdududa yung tao na ano ba ito? Is this part of a grand political plan? Para tuloy kasama sa marites lang yan. Sa susunod na pagdinig ng Senado, sisingilin daw ni De La Rosa si PAGCOR SVP Raul Villanueva na nagsabi nito. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bumabangon pa lang sa pagputok ng Bulkang Canlaon noong Hunyo pero eto't apektado na naman ang mga magsasaka sa Canlaon City, Negros Oriental nang muling pag-aalboroto ng bulkan. Kaya bumalik tayo roon para maghatid ng tulong sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapusa Foundation. Tinaguri ang vegetable basket ng Negros Island ang Canlaon City. Ito kasi ang pangunahing nagsusupply ng gulay sa lugar at sa mga kalapit nitong rehiyon.
Pero sa muling pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, muling nabalot ng abo ang mga taniman na pinalalapan ng sunod-sunod na buhos ng ulan. Ngayon ma'am, mayroong mababa na presyo ng gulay. Nasira ngayon ang gulay natin dahil sa bagyo at saka sa bulkan. Damage talaga. Problemado tuloy ang mga vegetable farmer gaya ng Roslyn. Ang mga aanihin na niya sanang dahon ng sibuyas, hindi na pwedeng maitinda. Dumidilaw siya sira sa abo sa supli. Din itong putol-putol at hindi na nakabarog. Sa ulan at hangin, hindi na siya matitinda kasi bulok na siya. At dahil nasa 4-kilometer danger zone ang kanilang tirahan, napilitan silang lumikas. Sa ngayon po, wala kaming hanap buhay. Pag walang ayuda, kumakalam ang sikmura, nagugutom. Sa ilalim ng Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation, katuwang ang 63rd Infantry Battalion ng Philippine Army, nagtungo tayo sa Canlaon City para maghatid ng relief goods sa mga pamilyang nananatili ngayon sa evacuation center at ang kanilang patuloy na panawagan. Sana po may tumulong sa amin para magkaroon ng puhunan. Kasi wala na kaming hanap buhay ngayon kasi yung mga tanim sa bukid nabubulok na rin, nasisira. Mamamahagi rin tayo ng tulong sa mga evacuees sa bayan ng La Castellana. Sa mga nais mag-donate, bisitahin lamang ang GMA Kapuso Foundation website na www.gmanetwork.com/kapusofoundation/donate. For all generations, ang bagong youth-oriented show ng GMA na Maka na mapapanood na this weekend. At mag-vote in ang Gen Z at Gen X stars sa show na tila mini reunion ng That's Entertainment. Makichika kay Lars Santiago. Magsasara na daw ang Maka High? Pinalakpakan sa media conference ang trailer ng bagong youth-oriented show ng GMA, ang Maka. Bonus pa dahil live ring kinanta ni Zephanie ang isa sa mga OST o official soundtrack ng series. Aminado ang Gen Z cast na may kaba, pero mas nangingibabaw daw ang pananabik sa pagkapalabas ng unang episode ng kanilang show sa Sabado, 4:45 ng hapon. Yung impact ng story sa amin bilang, yun nga po, nung nagtitaping kami, medyo naging marami pong struggles and challenges sa weather and just working together. But then seeing it po, it's like, eto na yun guys. We're so happy, so thankful na this is it. This is finally it, na mapapanood nyo na this Saturday ang Maka. Yung trailer pa lang, first 2 trailers pa lang, sobrang ganda na po. So, paano pa this Saturday? Your one and only Bangus Girl! Doble naman ang excitement ng ibang bida dahil first GMA series nila ito. Nakaka-proud po dahil yung Bangus Girl, di ba, kabilang dito sa Maka. Artista na po! I'm sure mapapalabas naman namin yung mga talent namin lahat. Sobrang inaral at pinaghandaan din nila ang kanilang mga karakter. Tiwala ka lang, darating din ang araw mo. Kailan? Kumbaga, tip of an iceberg pa lang po ito kasi marami pa po kayong aabangan. Challenging po siya para sa akin kasi first time ko pong magtaray sa ka-eksena ko. Yeah, pero I'm happy po and I find it as a blessing in disguise. Ngayon ako naman yung nambubuli, so excited din ako kung paano tatanggapin ng mga tao yung character ko. Ang Maka ay hindi lang pagsasama-sama ng Gen Z stars, kundi reunion din ng ilan sa mga kilalang teen stars noon. Tulad ni Romnick Sarmenta, Tina Paner, Jojo Alihar, Charmaine Arnaiz at Maricar de Mesa ng That's Entertainment. Sa set pa lang, sa first day pa lang ng set, nagkikwentuhan na kami kung paano kami nung araw. Siyempre, naisip namin ulit si Kuya Germs, di ba? How he treated us, how he was to us. Generational barkadas eh. So, ang gaan ng trabaho. We have our dynamics down pat kasi walang kapaan sa age bracket namin. And it allows us the opportunity to, parang co-mentor together the next generation.
Mar Santiago, updated sa showbiz happening.